Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Wala tayong shoutout ngayon mga kaibigan. Yun lang naman talaga yung shoutout ko. Nakaka-enjoy yun mga kaibigan. Kaya ibig sabihin nun, maraming nanonood sa'yo. Kaya ito naman pag-usapan natin mga kaibigan. Ang title nito ay tama kaya yung binibreed mo. Sa akin naman dyan mga kaibigan, ang dami kasing klase na breeder. May mga nagbi-breed kasi na panglaban lang talaga. Kung sabihin mong tama ba yung binibreed mo, depende sa klase ng breeder po mga kaibigan. Tulad ko po, ang ano dito mga kaibigan, pag nakakuha ka ba ng medyo mahaling broodcock o broodhen, doon talaga sa mga legit na breeder, ay tama na yung binibreed mo. Depende pa rin yun mga kaibigan, kasi sa akin naman mga kaibigan, pag ako ay gusto kong mga panlaban yung binibreed ko, mga cruises mga kaibigan, yun talaga, cruises talaga pag magpalabas ka ng mga panlaban na manok po, mga mga kaibigan tawag doon, mga panglaban ang resulta mga kaibigan, mga cruises talaga yun. Iba yun ay 2-week cruises, 3-week cruises, pero sa mga kaibigan, yung mga lumalaban talaga, 3-week cruises talaga mga kaibigan, kasi ang naman lang, sabi nila ay marami ng mga armaments mga kaibigan, o alam na palo yung isang manok po. Kasi yung daw mga 4-week cruises, 5-week cruises ay hindi na daw yun pero hindi pa rin ako dyan mga kaibigan, hindi pa rin ako isang ayon po, kasi ako na may isang gilid-gilid na breeder po, gilid boys, walang pira. Kaya naranasan natin yan mga kaibigan na nag-breed tayo na hindi natin alam mga kaibigan kung ilang bisis na nai-cross po. Kaya sa atin, pag tayo, kasi yun lamang mga binibreed sa labas ng bansa mga kaibigan, katulad ng yung mga Kilso, yung mga Bruce Barnett, di naman nila alam yun mga kaibigan kung ano talaga yung bloodline sa nung unang kasi si Walter Kilso mga kaibigan, maghanap siya dun sa pit mga kaibigan, yung talagang pinakamaganda, lalo na pinakamagandang pumalo, pinakamagandang estilo sa laban, bibili niya yun kahit mahal mga kaibigan. Tapos ipasok niya sa manok niya, at saka i-breed out siguro kung gano'n, ipabalik-balik dun sa pinaka-main bloodline na hinahawakan niya. Kaya yun talaga yun mga kaibigan. At saka sa atin naman dyan, ang tinatopic natin ay tama kaya yung binibreed mo. Nagdepende sa breeder yun mga kaibigan, kasi may mga classification kasi itong breeder katulad ni Peter Oy. Ang binibreed dun mga kaibigan ay puro. Kaya kung gusto mong kumukuha talaga ng original na limon, doon ka kay Peter Oy mga kaibigan, para siyang preservator mga kaibigan sa mga bloodline ba, katulad ng mga McLean, Gal o Claret. Talagang nandun mga kaibigan, si Peter Oy may edad na yun, pero talagang hindi niya iniiba yung mga kaibigan, kung ano yung limon, kung gaano yun katangkad o kataas na isang manok, ay hindi na yun niya gawin pang pataasin pa yun mga kaibigan, kasi alam naman natin mga kaibigan na ang limon talaga ay medium to low station po. Ang iba doon mga kaibigan, binibreed nila, katulad ni Lancel Latour, nakakuha na siya ng mga medyo matataas na limon na po through selective breeding mga kaibigan. Si Peter Oy mga kaibigan ayaw niyang ganun po. Gusto niya mga kaibigan na mapanatili pa rin yung original na limon mga kaibigan, na medyo mababa. Yun talaga mga kaibigan, yun talaga ang pinakamaganda doon sa pag mag-preserve ka. Kung ano man yung original, yun pa rin po. Kaya katulad ko mga kaibigan, inawakan kong bloodline po itong Golden Boy. Gusto ko mga kaibigan na kung ano sila yung pagkuha ko, ganun pa rin po sa mga dumating pa na mga taon mga kaibigan. Gusto ko po yung ganun po. Pero ako na may hindi breeder na nag-preserve ng mga bloodline po. Sa akin po ay maghawak lang ako ng dalawang bloodline na i-develop natin. Pag medyo makakita na tayo ng magandang cruises kanila, yun na yung permanente nating mga kaibigan, permanente nating i-breed po. Pero hindi pa rin ganun mga kaibigan, kasi tayo naman ay isang commercial breeder po, na kung ano yung request ng iba na gusto ko ng ganito, ay talagang kukuha pa rin tayo mga kaibigan. Pero selective breeding pa rin po, para makapagbigay tayo ng medyo magandang manok mga kaibigan.
Kasi itong magbe-breed mga kaibigan, kahit nga nasa gilid-gilid lang yung mga manok mo, may mga tendency pa rin mga kaibigan na makapagproduce ng mananalong manok po. Kaya sa atin mga kaibigan, kahit nakakuha ka pa ng mga legit na mga manok dyan o mga mamahaling manok, di mo pa rin yung masabi mga kaibigan na makapagpalabas siya ng mga winning line na manok po. Kaya sa atin mga kaibigan, sa ako po, bilang isang mga pobreng magmamanok lang, talagang hindi mo masigurado yan mga kaibigan. Kasi ako dati may manok ako mga kaibigan na gold. Yung gold na yun mga kaibigan ay cruises ng Limon Guapo, tawag nila po kay Juancho Aguirre mga kaibigan. Talagang ang lahat mo na lumalabas na gold, talagang mananalo po. Kaya kahit ganun mga kaibigan ay di ko alam kung yung gold ko ay galing naman yun sa farm. Reject yun mga kaibigan. Binibreed ko sa Limon Guapo po. Pero naglalabasan pa rin yung winning line mga kaibigan. Totoo yan. Biruin mo mga kaibigan, mag-breed ako. Ganitong ano po, makapalabas ako ng 8 lalaki. Siguro may matalo dyan, isa siguro. May isa din tabla, mga ganun mga kaibigan. Grabe ka ano yung winning line ng isang manok. Pero yung mga sinasabi naman nila pag itong manok mo ay galing sa winning line ay yung mga maanak niya ay magkaanak din ng mga winning line din. Ako, hindi ho natin yan sigurado mga kaibigan kasi hindi mo naman alam yung ano yung makalaban niya, mas magaling pa sa kanya. Ay isang laban ng kaibigan na talo siya, hindi na matawag yun na medyo winning line po. Kaya sa atin mga kaibigan, hindi pa rin natin matama yung sinasabi natin na tama kaya yung binibreed mo. Hindi ka pa rin yan makapagsabi ng ganyan mga kaibigan kasi kahit anong klaseng manok yan, pag binibreed mo, hindi mo pa rin alam kung ano yung mga lumalabas po. Kasi ang daming bisis ko na pong ano dyan mga kaibigan. Dati po, nagbibreed din ako ng gold to gray. Guys, yung gray ko mga kaibigan ay cruises yun ng 5K at saka ano po, Alin Roundhead mga kaibigan. Pero lahat ng lumalabas ng mga gray po ang galing. Kaya may isa kong naiwan dyan. Pero may padala na rin natin yan sa medyo may kumukuha sa atin po. Kasi hindi ako nakapag-produce ng babaeng gray. Yung original ang binigay ko po mga kaibigan. Napakaswerte po yung makakuha niyan. Kaya sa atin dyan, nagdepende na rin yung sa, hindi natin malaman kaibigan na winning line talaga itong mga manok na to kung hindi mo yan maitis sa pet po. Pero kahit gaano pa kamahal yung ano mo, gaano kaganda pa yung ano mo kaibigan, yung mga materialis mo, hindi mo pa rin masigurado po na makapagpalabas yan ng winning line na manok kaibigan. Kaya pag sinasabing mag-breed tayo, breeder, maraming klase ang breeder. May iba ang daming bloodline kinuha nila mga kaibigan pero pinipreserve nila na manatiling ano po kung anong klaseng bloodline na yun, kung anong strain yung pinapanatili niya mga kaibigan, pinapreserve niya kung anong klaseng bloodline man yun mga kaibigan. Yun, siguro makagawa ng ganyan mga kaibigan kung may pira ka po. Kung katulad natin, mahirapan tayo dyan mga kaibigan. Pwede tayo makapag ng isang strain, 2 strain, pwede na yun. So maghanap ka na lang na i-cross mo na medyo para mananalo din yung isang manok po. Kasi alam naman natin mga kaibigan, pag medyo damihan mo yung strain, kailangan mo talaga ng pira. Di tayo nga, wala nga tayong areang malagyan ng wala tayong mga facilities na medyo kailangan talaga yun mga kaibigan. Kaya mahirapan tayo dyan. Sa atin lang, makahawak tayo ng 2 bloodline na ating obserbahan po na mag-commercial din tayo para naman makasuporta sa ating pagpatuka sa ating mga manok po. Totoo yan. Ayan po ay real talk mga kaibigan kasi alam nyo na pag medyo kumbring magmamanok ka lang, talaga magbinta ka po. Wala kang choice yan mga kaibigan. Okay lang yun pag medyo malaki yung income mo. Kahit malaki pa yung income yung mo mga kaibigan, pag magmamanok ka, kailangan mo talagang magbinta para naman ma-support sa kung ano yung mga manok na nandyan sa'yo. Lalo na pag na yan ang sandaan na manok. Mahirap na yun pakainin mga kaibigan. Yung mga 20 lang, 20, 30 lang. Naku, ang gastos dun mga kaibigan, medyo malaki-laki na rin po. Biruin mo mga kaibigan, isang sako, isang buwan. Naku, 800 isang sako, 800, 900 o 1,000 ba? Isa nga kumukuha doon mga kaibigan kung hindi ka magbinta po. Kung wala ka namang ibang source of income, mahirap yun mga kaibigan. Kaya itong mag-alaga tayo ng manok po, hindi po basta-basta mga kaibigan, lalo na pag wala kang alam. Pati pag markings, tapos nagbe-breed ka, di pwede yun mga kaibigan. Kailangan talaga
Marunong kang mag-markings, marunong kang ng wing band, marunong kang mag-pairing. Kasi kung hindi mo yan pinag-aralan, mga kaibigan, alam mo lang yung, ay, maganda itong manok na to. Tapos hindi mo alam kung ano yung mga markings, hindi mo alam kung paano maglagay ng markings. Naku, mahirap yun, mga kaibigan. Kaya sa atin, bilang isang magmamanok o gusto natin mag-breed, pag-aralan din natin yan, mga kaibigan, bago tayo pumasok sa sistema na ganyan po. Kasi mahirap yun, mga kaibigan. Pati nga pag-kondisyon lang, naku, napakahirap po kung ikaw isang breeder, mga kaibigan, tapos medyo kunti lang yung nalalaman mo, huwag ka nalang mag-breed po kasi sayang yung pira, mga kaibigan. Bumibili ka ng mga legit na manok, nagkalaga yun ng 45,000 ang lalaki, mga babae 15,000, 10,000, ako malaking pira po, tapos hindi ka marunong mag-breed. Biruin mo, mga kaibigan, mag-breed ka, palabas ka, 2 babae mo, ibang markings, tapos ihalo mo sila sa isang incubator, hindi ka mag-markings. Paano yun? Magkalo-halo yun, mga kaibigan, hindi mo alam kung saan galing po. Kaya napaka-importante po yung markings, mga kaibigan. Markings, wing banding, napaka-importante po yun bilang isang breeder po. Kasi pag mananalo yung mga manok na yan, makikita mo kagad sa record mo, mga kaibigan, kung saan galing po. Napaka-importante, mga kaibigan. Kaya sanayin natin yung sarili natin. Kahit sa mga, lang tayo, pobreng magmamanok lang tayo, mga small-time backyard breeder lang, mga kaibigan. Sanayin natin sarili natin na mag-markings din tayo, mag-wing banding din tayo, at saka pinaka-importante po, bakuna kung paano gawin po. Kung wala ka namang alam, pwede mo naman yung i-search sa YouTube, mga kaibigan, ang dami dun. Ayun po, ito sa atin, mga kaibigan, ay talagang feeding lang ng informasyon po. Kung pwede ka magtanong, may malalaman din ako, hindi talagang ibigay ko sa iyo yung pinakabuong informasyon po. Especially, mga kaibigan, sa yung about sa sisiyo, anong pinapakain, ano yung mga sakit sa mga ipot nila. Nako, marami na yun sa YouTube, mga kaibigan, tingnan nyo lang po. At saka itong pinakagusto ko, conditioning talaga, mga kaibigan. Diyan po tayo medyo kampante at saka na-enjoy talaga, lalo na pag manalo yung manok natin. Nako, grabe, mga kaibigan, walang kalagyan po yung saya natin po. Ayun lang, mga kaibigan, takil ko lang ito, mga kaibigan, kasi kahapon may ako dito mga bisita na mga medyo magmamanok din. Nag-ergo sila tungkol sa kanilang ginagamit na broodcock. Magaling daw yung yung isa naman galing daw yung babae niya kay Sir B-Boy, ganon. Ako sa akin naman, mga kaibigan, na nakinig lang tayo. Wala namang doon, mga kaibigan, na medyo tama po kasi itong pag-breed, mga kaibigan, hindi ka talaga sigurado kung maganda ba talaga yung palabas mo o at saka nagdepende yung kung anong klaseng breeder ka. Commercial breeder ka, nagpe-preserve ka ng mga bloodline, or naghawak ka lang ng, ako sa akin, enjoy ako po na may hinawakan tayong kahit isang strain lang, kaibigan, na miniminti natin, tapos naghanap pa tayo, nag-observe tayo kung ano pang ibang bloodline na pwede mag-mix sa kanila po. At saka kung sakasakaling ang mga palabas nila ay medyo mananalo, mga kaibigan, or 60%, 50%, okay na yun, mga kaibigan. Basta mananalo lang. Ito lang, yun ang i-maintain natin po. Sabi ng iba, 80% ang panalo, ang laki ng panalo, halos walang talo yung kasi porsyento lang yun . Mahirap naman yun, mga kaibigan. Pero mayroon talagang ganun, pero bihira lang yun, mga kaibigan. Lalo na pag sinasabing 100% ako, talagang sinungaling itong taong to. 80% nga, mga kaibigan, mahirap yan kunin din. 80% ako, lalo na pag big time ka, mahirap yun. Pero pag gilid-gilid ka, pwede yun kasi wintahin naman yung mga ulutan lang . Yung nanalo ka sa mga pinaka medyo mababa yung mga lahi ng kanilang manok kasi kumpara sa iyo. Kaya medyo yun, mga kaibigan, may din yun, may medyo may stages din yun, mga kaibigan. Kaya sa atin dyan, bilang isang breeder po, talaga mahilig kang mag-breed, pag-aralan mo muna yun, mga kaibigan. Hindi ka mabahala kasi ang dami na yan sa YouTube, mga kaibigan. I-search mo lang yan, ang dami mong makita maglalabasan po. Lalo na kung hindi mo alam kung paano magbakuna, ang dami dyan sa YouTube, mga kaibigan. Kahit sa mga big time pa, kung yun ang sundin mo, pero sa big time, mga kaibigan, medyo mahal lang yun kasi ang daming binibigay ng bakuna sa mga manok nila po. Sa atin, mga kaibigan, katulad ko, ang binibigay ko, mga kaibigan, ay lang talaga, yung lasuta lang, at saka yung gumburo, at saka kung may issue ka naman na fowl pox din,
Pero pag wala, huwag ka na magbigay mga kaibigan para hindi yan malagyan ng bakterya yung area mo po. Pag wala kang issue, yung iba, mayroon pa mga tinatawag nila, ano pa yung mga iba. Ang dami doon mga kaibigan, pero tayo nga, medyo kunti lang doon sa atin. Hindi na tayo ano pa doon sa iba na hindi natin kinakailangan po. Depende na lang yun mga kaibigan. Kung natamaan ka sa mga sakit na ganyan, tara magbakuna ka. Paul Cholera, magbakuna ka. Yung Paul Cholera mga kaibigan, ano lang yan sa ano po, sa lasuta po. Buro. Ang iba, yung ano nila, yung oxyjuices. Ano din sila doon kasi napaka-importante yun kasi yung mga sisiyo na ano mga kaibigan, yung mga lali lang matamaan yung mag-ipot ng dugo. Sa akin mga kaibigan, gumburo lang talaga po. Kasi yung gumburo mga kaibigan ay talagang yung dati pa. Yun ang mga ano din nila eh. Nagtaka yung mga ano dati na nagtaka sila na medyo matamlay yung mga sisiyo nila. Gumburo na pala yung kaibigan. Yun lang sa akin mga kaibigan at saka wala na pong iba po. Ayun ang ating may topic sa araw na to. Bilang isang magmamanok, magandang umaga sa ating lahat po.